ang inaalam ngayon. Sadya ba yan? O aksidente? Live rin nakatutok, si Chino Gasco. Pia, patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard kung binangga nga ba o sadyang isang aksidente lamang itong nangyaring kollisyon sa pagitan ng isang oil tanker at isang Filipino fishing vessel malapit sa Paho de Masinloc. Dahil biglang nangyari sa kasagsagan ng masamang panahon at dahil madilim noon, hindi na raw batid ng mga mangingisda kung ano ang nakabangga at nagpataob sa kanilang bangka na ikinasawi ng tatlo nilang kasama. Pero sa monitoring system ng Philippine Coast Guard, nakita ng MV Pacific Ana lang ang nag-iisang barkong dumaan sa lugar ng tumaob na fishing boat na FPD rin. Ang channel nila. Most na dito yung report na incident area. Yes, sir. So, i-play back natin, sir. Wala ibang dumaan ka sa Pacific Ana. Pacific Ana. Ang inaalam ngayon ng Coast Guard ay kung sadya ba o hindi ang pagbangga ng oil tanker sa bangka ng mga biktima na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaasahan daw na lalabas ito sa ikinakasan nitong investigasyon. Gayon din kung sadya ring iniwan at hindi tinulungan ang mga mangingisda. Mahirap magturo sa kasalukuyan. Hindi po dapat tayo magturo muna. Kailangan magpatapos ng mabilis at extensive yung ating investigation. At yan naman po ang ginagawa natin. Collision kasi ito, we need to get both sides para malaman natin. Nakausap na ng Coast Guard ang mga nakaligtas na mangingisda at sinisikap namang makontak ang mga may-ari ng barko na rehistrado sa Marshall Islands at bumibiyahe mula South Korea papuntang Singapore. Nangako na si Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga may sala kasabay ng pagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila. Nakikiramay rin ang Department of Foreign Affairs na hinihintay raw ang resulta ng investigasyon ng Coast Guard bago maglabas ng pahayag ukol dito. Nagpaabot din ng pakikiramay ang mga senador. Parang hit and run incident yan eh. Kung hindi pumigil itong barko na to, halatang-halata na talaga there was a disregard for human life and disregard for the rule of law, particularly on the UNCLOS. Pia, bukod sa inilunsad na investigasyon ng Philippine Coast Guard, balak din nilang ipagbigay alam sa next port of call, yung susunod na dadaungan nitong oil tanker para yung mga otoridad doon mismo, ang aakyat ng barko, kausapin ng crew para malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pia. Maraming salamat.